Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mga kongresista tinaligsa ang ginawang biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Opisyal ng Air Force arestado sa pagbebenta ng sniper rifle. Magnitude 5.1 na lindol na itala sa Masbate kaninang umaga. At pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo nagbabadya sa susunod na linggo. Tinuligsa ng mga kongresista ang biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador sa campaign rally ng PDP laban. Ayon sa isang House leader, may epekto ang pagbabanta ng karahasan, biro man ito o hindi. Ito ang balita ni Rosa Licos. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ginawa ng dating punong ehekutibo ang pahayag sa proclamation rally ng pinangungunahang political party, ang PDP laban. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-amanga sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. Kabilang sa articles of impeachment laban kay VP Duterte ang ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Pagpapalaganap niya ito ng kultura ng karahasan at pagpapahina sa demokrasya. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil bantas seguridad. Samantala, inudyukan naman ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang mga senador na umaksyon na sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. May babala rin sa publiko si Congressman Defensor na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. So mag-ingat tayo, huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Sabi ko, kung binabato na yung bahay nyo, dapat gumising na kayo at tumindig na kung ano yung dapat gawin under the Constitution. And that is to proceed with trial, proceed forthwith with trial. Ayon pa kay Representative Defensor, marami ng batikang abogado ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa kanila sa prosecution panel para sa impeachment trial. Dinagsa kami ng mga legal eagles na sa buong Pilipinas na gustong tumulong to proceed with this impeachment trial at dinagsa kami ng mga batikang abogado na gustong makonvict at matapos na itong impeachment trial. Naghahanda na ang House Prosecution Panel dahil sa posibilidad na magbago ng isip ang Senado at mag-umpisa ng mas maaga kaysa Hulyo ang paglilitis kay VP Duterte. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC na iboto ang mga party list group na totoong kumakatawan sa marginalized sector. Ang pahayag ng komisyon ay kasunod ng lumabas na ulat na marami sa party list na tumatakbo ay konektado sa political dynasty at malalaking negosyante. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa inilabas na ulat ng grupong Kontradaya, mahigit sa kalahati ng mga tumatakbong party list ngayon ay hindi kumakatawan sa marginalized at underrepresented sectors. Sa 156 anyang party list na kasama sa halalan sa Mayo,
55.13% dito ang konektado sa political dynasty. Malalaking negosyo, may koneksyon sa police o military, sangkot sa katiwalian at iba pa. Kaugnay nito ayon sa Commission on Elections o COMELEC, limitado lamang ang kanilang galaw sa pag-accredit ng party list na nakasaad sa batas. Aminado si Chairman George Erwin Garcia, kailangan nang ayusin ang napakatagal ng batas o Party List System Act. Payo ng komisyon sa publiko, suriin ang mga party list. Inilagay nila sa website pati ang mga nominee para mapag-aaralan ang kanilang background. Sa mga mamamayan na lang po tayo umaasa na sila iboboto ng tama base sa kung sino talaga ang nagre-representa ng sektor na kinabibilangan po nila. Dagdag pa ng COMELEC, mismo ang mga Pilipino ang nakakaalam kung aling sektor ba sila napabibilang at ito ang dapat na piliin o iboto kapag totoong kumakatawan sa marginalized sectors. Kung anong palagay nyo kayo nabibilang na sektor, dapat yun ang inyo pong inihahalal at binoboto. Yan ang tunay na essence ng marginalized sector of our society. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado sa Pasay City ang isang opisyal ng Philippine Air Force dahil sa pagbebenta ng iligal na baril. Ang kasamahan ng suspect na gawang makatakas bitbit ang ibinebentang rifle. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Walang kamalay-malay ang isang opisyal ng Philippine Air Force na umano'y nagbebenta ng sniper rifle na mga pulis na ang kanyang katransaksyon. Naipakita pa nito sa trunk ng sasakyan ang ibinibentang baril saka ito hinuli ng mga otoridad. Subalit ang kasabwat ng suspect nakatakas sakay ng kotse kung saan lulan ang ibinibentang baril. Nakita nung cyber patrol na intelligence officer namin na nagbibenta ng online, nakita nga doon yung sniper's rifle. So nagkakaroon kami ng transaction, ang in-offer niya sa amin for 1.2 million pesos. So mangilan-ngilan lang naman pwedeng magkaroon ng sniper's rifle sa atin. Kaya ang duda namin is baka military. Nabawi sa nahuling suspect ang gamit itong SUV, isang government-issued na 9mm pistol at mga bala. May nakuha ring isa pang ID ng Air Force official. Biniberipika na rin kung kanino nakarehistro ang kotse na sinakyan ng tumakas na suspect. Kanina binirify namin sa FAO, itong Air Force captain na to ay meron siyang record sa FAO na nagmamay-ari siya ng more than 50 firearms sa record. Accordingly sa FAO, pero hindi pa naman namin nakuha kaya kinukuha pa namin ngayon yung mga data kung anong klaseng mga baril ang meron siyang hawak. Bagamat hindi na-recover ang ibinibentang sniper rifle, gagamitin daw na ebidensya ng mga pulis ang larawan at mga video na ipinadala ng suspect habang nakikipagtransaksyon. Delikado po yun kasi high-powered na firearm po yun. Kahit isang bala lang, pwede na nating ikamatay yun. Lalo ngayon mga eleksyon, pwedeng gamitin yun ng mga masasama para pang-snipe ng mga kalaban nila sa politiko. Ayon kay PNP Maritime Group Director, Police Brigadier General Jonathan Cabal, bukod sa pagbabantay sa karagatan, nakatuon ngayon ang operasyon ng Maritime Group sa mga loose firearms at criminal gangs bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad ng eleksyon. In the event that these loose firearms, itong mga kontraband na to, will be negated or matatanggal sa society or circulation, then definitely lesser yung chances na magagamit sa crime kasi confiscated na natin to. At this is a big boost sa campaign ng ating Chief PNP to have a secure, safe elections. Nahaharap ang suspect sa mga kaso kabilang ang paglabag sa election gun ban, illegal possession of firearms at illegal selling of firearms. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro sa himpapawid sa pagitan ng Chinese Air Force plane at Australian Air Force aircraft sa South China Sea. Sa isang pahayag, binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na kailangang irespeto ng lahat ng bansa ang kalayaan sa paglalayag maging ang pagpapalipad sa international sea lines. Nauna nang itinanggi ng Australia ang mga paratang ng China
na sinadyang lumabag ang isang Australian Air Force plane sa himpapawid ng China at nagbanta sa pambansang seguridad nito. Sa halip, binatikos ng Australia ang kilos ng isang Chinese Navy fighter jet na nagpakawala ng flares malapit sa kanilang sasakyang panghimpapawid na tinawag nilang mali at lubhang mapanganib. Bad news po para sa mga motorista dahil posibleng magpatupad ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang kumpanya na langis sa araw ng Martes, February 18. Base sa anunsyo ng ilang oil company, posibleng magkaroon ng dagdag na 30 hanggang 60 centavos sa kada litro ng diesel. 45 hanggang 75 centavos naman ang madaragdag sa kada litro ng gasolina, habang 15 to 30 centavos ang magiging pagtaas sa kada litro ng kerosene. Ang napipintong pagtaas ay bunsod ng geopolitical tension sa Middle East at tumitinding sanction ng Estados Unidos sa Iran at Russia. Ianunsyo sa Lunes, February 17 ang final oil price adjustment na ipatutupad sa Martes. Inanunsyo ng Toll Regulatory Board na muling ipatutupad ang cashless o contactless toll collection sa lahat ng major expressways sa bansa. Dahil dito, pinalalahanan ng lahat ng mga motorista na dadaan sa mga expressway na isecure ang kani-kanilang radio frequency identification o RFID stickers o valid electronic toll collection device. Siguraduhin lang na valid pa ang mga ito upang hindi maantala. Ayon sa TRB, lahat ng walang RFID ay papayagang dumaan, subalit kailangan ng magpalagay ng ETC o RFID. Magsisimulang muli ang cashless toll sa March 15 ngayong taon. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang lalawigan ng Masbate ngayong araw ng Sabado, February 15. Base sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, nangyari ang pagyanig ng mga alas 8:28 ng umaga. Nasa 29 kilometers timog kanlura ng bayan ng Claveria, Masbate na may lalim na 10 kilometers. Naiulat ang Intensity 3 sa Legazpi City, Albay, Intensity 2 sa Tabaco, Albay at ilang bayan sa Masbate at Intensity 1 sa ilang bahagi ng Camarines Sur, Quezon at Sorsogon. Pinag-iingat naman ng ahensya ang publiko sa posibleng aftershocks na mararamdaman sa mga apektadong lugar. Patuloy na makararanas ng pag-ulan ang iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa shearline, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies. Magdudulot ang shearline ng kalat-kalat na ulan at isolated thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands. Makararanas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mainland Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon dulot ng easterlies. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ang mararanasan sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sarangani at Surigao del Sur dahil naman sa ITCZ. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may papulupulong mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao dahil pa rin sa ITCZ. Makararanas rin ng maulap hanggang sa maulap na papawirin na may papulupulong mga pag-ulan o paghidlat at pagkulog ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil naman sa easterlies. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang isang lalaking tricycle driver na nabangga ng kotse sa Bacolod City. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki matapos na mabangga ng kotse ang minamaneho nitong tricycle sa Gatuslao, San Sebastian Street, Bacolod City bandang alas 11:15 kagabi. Ang pasyente ay nagtamo ng minor laceration sa kaliwang hinlalaki sa paa at abrasion sa kanang binti. Agad na nilapatan ng UNTV News and Rescue Team ng pangunang lunas ang mga natamo nitong sugat at minonitor ang vital signs. Maliban sa mga natamong sugat ay wala nang ibang iniindang sakit ang pasyente, kaya tumanggi na itong magpadala sa ospital.
Ayon naman sa pulis, pumayag itong makipag-areglo sa driver ng nakabanggang kotse. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalakay ng mga otoridad ang isang establishmento na pinag-iinalaang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Calamba, Laguna kahapon. Nadatnan sa pasilidad ang 3 dayuhan at 23 Pilipino na manggagawa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. Sa bisa ng isang mission order, nagkasa ng operasyon at sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Criminal Investigation and Detection Group at Department of Justice Office of the Cybercrime ang isang bahay sa Calamba, Laguna kahapon ng umaga na pinaghihinalaang may illegal na pogo. Pero nang mapasok ang bahay, isa pala itong opisina ng telecom installer company. Sa ngayon kasi check natin whether they are POGO related. But isa lang, ang mga commonalities naman na nakikita natin, itong kumpanya na to is being run by foreign nationals, specifically mga Chinese nationals. And we are checking on their documents, specifically yung kanilang working visa. Yun naman ang ginagawa natin. Once na mayroong kaduda-dudang mga foreigners and upon checking, wala silang mga dokumento, specifically yung kanilang working visa. Ang tinitingnan natin doon whether ito ay mga remnants ng mga POGO na hinuli natin before. 3 Chinese national at 23 Pilipino ang nadatnan na nagtatrabaho sa lugar. Mariing itinanggi ng mga empleyado na may kaugnayan sa POGO ang kanilang ginagawa. Installer nga lang po sir, nakakabit lang kami ng mga antena. Pero sir, wala naman po kami illegal talaga dito. Kasi wala po talagang illegal. Naging po lang po na POGO dito. Wala pong POGO dito. Pero ayon sa CIDG, walang permit ang grupo para mag-operate sa lugar. Well, nakita natin na nang verify sa barangay ang permit ng business establishment na ito, ay wala kaming makita. Wala silang naibigay, wala silang makita at hindi naman nag-apply sa kanila ng kung anong business operations dito sa lugar na ito. Kanina nga, chinek na ng immigration itong mga foreign nationals na nandito and wala silang nakita mga dokumento. Same thing dun sa mga POGO na nahuhuli natin, yung mga nahuli natin mga bosses. Laging wala sa kanila, sa katawan nila yung mga passports or documents nila. Aminado naman ang isa sa nahuling Chinese na wala silang permit sa lugar para mag-operate kahit pa magdadalawang taon na sila sa operasyon. At the moment of don't And even your working visa? My working visa expired. They are renewed with agency. Iniimbestigahan din ng mga otoridad kung nagagamit sa pang-eespiya o espionage ang iligal na pag-i-install ng linya ng komunikasyon ng naturang establishmento. Nasa kustudiya na ng PAOK ang mga dayuhan at mahaharap sila sa immigration violation. Ryan Lacanlade, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Irerekomenda ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng SAIC na isyuhan ng show cause order ang Move It rider na pinagmumura ang kanilang enforcer na nanita sa kanya matapos dumaan sa EDSA busway. Katwiran ng rider, nag-overtake lamang siya at dapat maging considerate ang mga enforcer. Ito ang balita ni JP Nunez. Noong February 13, araw ng Huwebes, isang Move It rider ang dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng northbound ng Main Avenue Station. May sakay pa itong pasahero at tila nagmamadali. Sa video ng SAIC, matapos itong hulihin, maririnig na 2 beses itong nagmura sa mga enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Sige na, pera lang yan eh. Papayaran na lang natin yan. Iginiit pa nito na dapat maging considerate ang mga enforcer.
Mototek lang naman ako, hindi naman ako nagpipirmi. Nakita mo traffic, nakita mo motor to eh. Ano naman kayo, considerate, ano pa kayo? Inirekomenda na ng SAIC sa Land Transportation Office o LTO na isyuhan ng show cause order ang Move It Rider. Layunin nito na bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit hindi dapat masuspinde o makansela ang kanyang driver's license. Batay sa Republic Act 4136 at mga kaugnay na batas trapiko, ang paglabag sa exclusive bus lane, reckless driving at pagpapakita ng hindi tamang asal o pakikitungo sa mga otoridad ay maaaring magdulot ng parusa kabilang ang suspensyon o pagkansela ng lisensya. Paalalang muli ng SAIC na ang EDSA busway ay hindi pwede sa mga motorsiklo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalalakhanan ng Land Transportation Office o LTO ang mga motorista na ikabit ang plaka ng kanilang mga motorsiklo sa oras na mai-release ito. Kasunod ito ng mga report na mayroong mga vehicle owner na hindi naglalagay kahit na nai-release na ang kanilang license plate. Anya hindi souvenir ang mga plaka at dapat itong ikabit sa mga motorsiklo at mga sasakyan. Ay pa sa LTO, papatawan ng 5,000 piso na penalty o multa ang mga mapatutunayang lalabag at hindi susunod sa paglalagay ng mga plaka sa sasakyan. Samantala, inaasahan naman sa darating na Hulyo ngayong taon ay mauubos na ang backlog sa mga plaka ng LTO. Bukod sa Masbate, niyanig naman ang magnitude 5.2 na lindol ang lalawigan ng Eastern Samar ngayong araw ng Sabado, February 15. Batay sa datos ng Philippine Institute of Volcanology sa Seismology o PVOX, nangyari ang pagyanig ng mga alas 9:18 ng umaga. Nasa 43 kilometers hilagang-silangan ng bayan ng Hernani, Eastern Samar na may lalim na 12 kilometers. Naiulat ang intensity 5 sa Balangkayan, Hernani, Llorente at Maydolong, Eastern Samar at intensity 4 sa Balanggiga, City of Borongan, General MacArthur, Giporlos, Giwan, Lawaan, Mercedes, Ginapondan, Salcedo, San Julian, Sulat at Top Eastern Samar. Pinag-iingat naman ng ahensya ang publiko sa posibleng aftershocks na mararamdaman sa mga nasabing apektadong lugar. Matapos ang 24 na oras na hot pursuit operation ng Bataan PNP, nahuli na ang suspect na nanloob sa isang convenience store sa Barangay Balsik, Hermosa, Bataan kahapon ng tanghali, February 14. Natukoy ng Philippine National Police sa mga suspect matapos na reviewin ang CCTV footage sa nangyaring panluloob ng February 12, 2025. Inaresto ang mga suspect na sina alias Junior, 32 years old at alias Hill, 32 years old sa kanilang bahay sa may Purok 3, Barangay Saging, Bataan. Nakuha sa mga suspect ang 8,500 pesos na cash, isang .45 caliber na ginamit sa pang-hold up, helmet at motorsiklo na ginamit bilang getaway vehicle. Ayon sa Police Regional Office 3, idadaan nila ang dalawa sa drug test para malaman kung lulong sa bawal na gamot ang mga ito. Patuloy na nakikilala ng mga dayuhan ang ganda ng Sorsogon base sa latest survey. Ayon sa Sorsogon Provincial Tourism, higit sa doble ang itinaas ng tourism arrivals sa kanilang lugar sa nakalipas na taon. Sa Romblon, inaresto naman ang 4 na mangingisda matapos mahulihan ng mga illegal breeding apparatus. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Sorsogon, sinabi ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office ng Sorsogon na dumoble ang bilang ng mga turistang bumisita sa lalawigan noong 2024 kumpara noong 2023. Ayon kay Bobby Gigantoni, ang Sorsogon Tourism Officer, na tumaas ng 137.91% ang bilang ng mga dumating na turista, kung saan umabot sa 2.86 milyon noong nakaraang taon
mula sa 1.2 million noong 2023. Sa kabuang bilang, 2.73 million ay mga lokal na turista habang 135,712 naman ang mga dayuhang turista. Sinabi rin niya na ang pagtaas ng bilang ng mga turistang bumibisita ay patunay ng lumalawak na kasikatan ng Sorsogon sa parehong lokal at international na mga manlalakbay. Umabot naman sa 274 million ang kabuang kita mula sa mga lokal na turista habang 13.3 million naman ang naambag ng mga dayuhang turista na nagbibigay ng malaking tulong sa lokal na ekonomiya. Bukod dito, nakalika ang lokal na turismo ng 465,888 na trabaho na nagbibigay ng direkta at hindi direktang oportunidad sa kabuhayan ng mga mamayan sa lalawigan. At sa Romblon, hinuli ng Philippine Coast Guard o PCG ang 4 na individual dahil sa illegal fishing sa Romblon. Ayon sa Coast Guard Substation o CGSS Kahidyokan, nagsasagawa sila ng operasyon sa Barangay Cambalo, Kahidyokan, Romblon nang makatanggap ng report kaugnay sa illegal na aktibidad ng pangingisda sa nasabing lugar. Ang mga ito ay naaresto gamit ang hindi otorisadong breathing apparatus. Nasamsam din sa kanila ang fishing boat, 3 pares ng flippers, 3 parehas na goggles, 3 flashlights, 30 kilo ng iba't ibang klase ng isda at rubber hose na tinatayang 600 metro. Na-turn over na sa Kahidyokan Police ang mga suspect at maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Fishery Ordinance ng munisipalidad. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang rheumatoid arthritis ay hindi lamang isang sakit na nakakaapekto sa mga kasukasuan ng katawan. Liban sa pamamaga at pananakit ng joints, ito ay may mas malalim pang epekto sa pisikal at emosyonal na kalusugan ng isang tao. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang rheumatoid arthritis po ay isang sakit kung saan ang mga joints ng katawan, kasukasuan sa Tagalog po, ay naapektuhan or nagkakaroon po ng pamamaga at sakit. Maraming Pilipino ang hindi agad nakakapansin ng sintomas ng rheumatoid arthritis hanggang sa ito'y makaapekto na sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ayon kay Dr. Ana Monica Estrella, isang rheumatologist sa Makati Medical Center, pananakit ng kasukasuan ang maaaring maranasan ng isang taong may rheumatoid arthritis. Sa isang joint po na normal, nakakapag-function, nakakagalaw. Sa isang maga po na joint, merong pananakit, pamamaga, meaning mainit, masakit. Kapag po hinawakan, mahapde, at hindi rin po siya nakakapag-function or hindi maganda yung galaw. Maliban sa pisikal na epekto, ang kondisyon na ito ay may malaking impact din sa kalidad ng buhay at kalusugan ng isip. Sabi nga po nila, holistic talaga tayo, no? If the quality of life, mobility, general the way yung paggawa nila ng gawaing bahay are affected, definitely it transcends beyond pain, mood. Some of them get to be depressed, or at least the psychological aspect is also affected. Hindi lamang ito isang ordinaryong sakit sa kasukasuan. Ang rheumatoid arthritis ay isang kondisyon na dapat pagtuunan ng pansin at tamang lunas. At para sa iba pang impormasyon ukol sa rheumatoid arthritis, tunghayan ng programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling kinumpirma ni Secretary of State Marco Rubio ang pangako ng Estados Unidos sa alyansa nito sa Pilipinas at ang sigasig nito sa pagpapalakas ng mas matibay at pangmatagalang relasyon sa bansa. Isa ito sa mga pinag-usapan sa kanilang pagpupulong ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa isinagawang Munich Security Conference kahapon, February 14. Napag-usapan din ng dalawang opisyal ang patuloy na bilateral cooperation sa pagtugon sa mga mapanirang aksyon ng China sa South China Sea, maging ang pagpapalawak
ng ugnayang pang-ekonomiya sa infrastruktura, mahalagang mineral, information technology at energy, kabilang ang pakikipagtulungan sa civil nuclear cooperation. Binala ni United States President Donald Trump ang Hamas na pakawalan na ang Israeli hostages nito sa Gaza ngayong Sabado, February 15 US time. Inihayag ni Trump nitong Biyernes sa Estados Unidos na paninindigan nito ang palugit na ibinigay nito, ngunit wala umano itong alam sa maaaring gawin ng bansang Israel ukol dito. Kamakailan, inanunsyo ni Trump ang plano nitong i-take over ang pagmamay-ari o ownership sa Gaza Strip. Sinabi ni Trump na unang hakbang ng redevelopment plan ay i-dismantle ang lahat ng mga nakatanim na unexploded bombs o yung hindi sumabog na bomba sa lugar at resettle ng mga Palestinians kung saan sila nararapat. Ipinagutos ng isang federal judge sa Estados Unidos kay United States President Donald Trump na ilift na ang funding freeze nito sa U.S. Agency for International Development o USAID. Pinagbawalan ni Judge Amir Ali na na-appoint sa panahon ni President Joe Biden noong November ang kasalukuyang administrasyon na suspendihin, itigil o pigilan ang foreign assistance funds. Ayon sa naturang federal judge, hindi na ipaliwanag ng mabuti ng Trump administration officials ang pinatupad na blanket suspension sa lahat ng congressionally appropriated foreign aid. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan 19:16 na nagsasabi, ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa, ngunit ang walang babala sa kanyang mga lakad ay mamamatay. At yan ang gikabuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.